Masayang araw mga ka-PL! Marami-rami tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan, lalo na may inilabas na naman po na panibagong video si dating Congressman Saldico. Pagdidiin pa rin po ito mga kababayan, walang iba kundi kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos mga kababayan. Isang patunay na naman po na sangkot itong si Martin Romualdez at Bongbong Marcos mga kababayan sa napakalalang korupsyon na nangyayari po ngayon sa ating bansa. Ito ho, may video, panoorin po natin. Walang ligtas ang dalawang kumag mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy lang sa sigaw natin na panagutin ang lahat ng mga sangkot sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Huwag lamang yung mga maliliit, mga kababayan. Mga tinatawag po ni Congressman Marcoletang mga sapsap, mga botete, mga gurame, kundi yung malalaking isda na katulad nitong mga ikinanta ni Saldico, sangkot si Martin Romualdez, at saka si Marcos mga kababayan. Panuorin po natin itong pinakabagong video ni Saldico na inilabas niya. 4 na oras pa lamang po ang nakakalipas mga kababayan. Panoorin. Mga kababayan, narito po ang mas detalyado na kwento tungkol sa nabanggit na 56 billion pesos na deliveries para kina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Isa po ako sa naniniwala dito sa mga pasabog ni Saldico mga kababayan. Kaya dapat managot itong dalawa. Hindi yung mga ipinakita lang po ngayon sa mga pahayagan na mga nakamugshot na. Hindi ho sila ang pakay natin rito. Dawit lamang po sila. Kundi doon po tayo mga kababayan sa pinaka nag-utos. Bakit lumala itong korupsyon? Ito na po yung video. Panoorin na po natin ang panibagong pahayag ni Saldico mga kababayan. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta.
Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo.
Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. So ayon mga kababayan, marami pa po tayong aabangan, pero sa nakikita ko, batay po dito sa mga sinabi ni Saldico, mga kababayan, parang lumalabas po na bagman lang siya. Pero siya ho yung bagman, mga kababayan, na tumiba-tiba rin, hindi rin basta-basta. At hindi ako naniniwala. Malamang kayo rin, hindi ho kayo naniniwala, mga kababayan, na wala siyang natanggap na malaking halaga mula sa mga ginawa nilang kalokohan. Bakit siya nakabili ng napakaraming air assets at mga mansyon at condo unit kung tanging sweldo niya lang ang inaasahan niya bilang pagiging representante ng Ako Bicol Party List, mga kababayan. Oo, natutuwa tayo sa ginagawa niya, sa mga sinasabi niya kasi nga, idinadawit niya, lakas ng loob niya eh. O talagang pinangalanan niya, naka-name drop to name drop talaga, mga kababayan. Martin Romualdez at Bongbong Marcos, talagang nilinaw niya, mga kababayan, na nagdi-deliver siya ng pera. Aba, ano pa ba ang dapat nating pag-usapan dito para malihis ang issue dito kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez? Sa palagay ko, wala nang dapat pag-usapan pa, mga kababayan. Kung ngayon, meron ng mga nasa kote na mga di umano'y sangkot dito sa grabing iskandalo ito, grabing pagnanakaw ito sa kaban ng bayan, mga kababayan. Yung iba, nakalipad na ng bansa. Paano naman yung mga nandito? Katulad ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ako, maaaring kayo rin, mga kababayan. Alam kong hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos na, teka, hindi ako kasali dyan. Tandaan ho natin, mga kababayan, wala pong magnanakaw na umaamin. Pero, meron lang isang umamin na mga nakasama po nilang magnanakaw. Walang iba kundi si Saldico. Oo, natuwa tayo sa mga ginawa niya dahil malaking tulong tong ginawa niya na ito para mapatunayan kung sino talaga ang mastermind at lumalabas nga dito sa kanyang mga pahayag na ang mastermind si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Makailang beses niya po pinangalanan lang naman ipukol natin ang mastermind, yung mga DPWH, mga empleyado ng DPWH o mga engineer. Wala naman pong lakas ng loob yung mga gumawa ng kalokohan
no, dahil nga napakababa lang po ng kanilang mga posisyon sa kanilang ahensya. O sino mga ba ang masasabi ng tao na mastermind? Di si Marcos at saka si Romualdez. Sila itong pinakamalalaking tao Katunayan, mga kababayan, maliban po dyan sa video na pinanood po natin, baka hindi nyo po ito nakita, mga mali-maleta na naman po na mga ebidensya ang inilabas po ni Saldico. Deliveries for PBBM. Kita nyo na ha. Maliwanag, nag-deliver siya. Kay Bongbong Marcos at kay ex-speaker Martin Romualdez. Listahan ng petsa at halaga ng umano'y naging deliveries ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, inilabas ni Saldico sa kanyang Facebook page. Courtesy Representative Saldico sa FB niya, mga kababayan. Ang video na panood na po natin, ito ipapakita ko na lang sa inyo, mga kababayan, iisa-isahin ko po itong mga litratong nakalap po ng mga mainstream media. Mga kababayan, nakikita nyo ba napakahaba ho ng listahan? Alam kong napakaliit po sa screen ninyo, hindi nyo po mapapanood yan, hindi nyo po masyado mababasa yan. Basahin ko na lamang po. Mula po dyan sa pinakaitaas, mga kababayan, ang petsa ho niyan, Setyembre 1, 2022 pa lamang po. Kauupo pa lang, naknagtutsa naman talaga, Kauupo pa lang ni Bongbong Marcos. Gumagawa na kaagad sila, mga kababayan, ng mga pagnanakaw na may tuturing ho natin. Di ba ga? Maliwanag. Ano tatawag nga dyan? Balato? Bonus? Ano ba nangyayari ngayon sa bansa natin? Di ba gay corruption? May corruption, may nakawan. Mula po ito September 1 hanggang 2022 hanggang 2025 po yan, mga kababayan. Pinakadulo, nasa baba. August 5, 2025 na sumatotal po nito, mga kababayan, umaabot po ng 57 billion mahigit. Ayan, 57 billion. At meron pang panibagong mga taong lumutang na naman, nasangkot. PBBM, care of Yusik Cadiz. Ang laki ho ng halaga. Umaabot po ng 1 billion, mga kababayan. Kita nyo na? Kung merong iniimbestigahan ng mga sapsap, butete at gurame, paano naman yung pinangalanan ilang beses na ni Saldico, si Romualdez, at saka si Marcos? Magbibingi-bingihan na lang ba kayo? Senate Blue Ribbon Committee, anong ginagawa ho ninyo? Panfilo Lacson, anak na, hindi ho pwedeng iisang tabi ho natin itong mga sinabi ni Saldico. Sangkot si Bongbong Marcos, sangkot si Martin. Hindi natin ito iimbestigahan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, kundi doon lang tayo tututok sa mga maliliit na isda. Hindi ho pwede yun. Winawalan po ninyo ng saysay itong mga ginagawa ni Saldico. Ito totoo sinasabi niya kaso, kayo dyan sa Senado, lalong-lalo na sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang hindi ho ninyo pagkilos dito sa mga sinabi ni Saldico, maituturing po na pagtatakip ito kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Mga sir, Sir Panfilo Lacson, kailan po iimbestigahan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez? O kahit etong mga sinabi na lang ni Saldico na makailang beses niyang pinangalanan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, kahit ito na lang,
Pag napatunayang totoo, aba, dapat gumawa ho kayo ng hakbang. Huwag po nating ito-tolerate ito. Huwag po nating hahayaan na hindi sila managot. Maliwanag na. Ano pa ba kulang? Samantalang yung isang pobreng tao lang na nagnakaw lang ng isang snowber na ipapakulong nga. Gumaganang maayos ang batas ng Pilipinas. Pero kapag ka sa malalaking tao involved sa pagnanakaw, bilyon, trilyon ang ninanakaw, hindi ho ninyo iniimbestigahan. Meron pong skipping. Ini-skip ninyo. Ito ho, yung mga mali-malita, mga kababayan, isa-isahin ko. Naku, karami ho nito. Una, ayan ho. Ayan, yan ha. May 1, 2024, mga kababayan, cash out, 34 luggages, mga kababayan, total 1 billion. Delivery to RR. RR, ano tong RR na ito? Delivery to RR delivered to RR pala. Ayan, pasensya na. Ang liliit po ng letra Delivered to RR. Ayan. Pangalawang picture po, mga kababayan. Naku, karami nito. Ayan October 2, 2024. Cash out pa rin po, syempre. 27 luggages. Total 1 billion. Deliver from RR pa rin po, mga kababayan. 7:30 PM. Talagang nakuha na ng litrato ni Saldico. Napakagaling. Pinaghandaan niya ito, malamang, mga kababayan. Alam niyang isang araw siya ang gigipitin. Mabuti na lang at naging handa itong mama na ito. Kahit nakasama siya sa mananagot. Ito pa. June 14, 2024. Cash out 1 billion for RR pa rin po. Ayan, mga kababayan ha. Ito pa. Naku, karami ho nito. Ilan ito? Pang-apat na ba to? Ayan, November 29, 2024. Cash out 28 luggages. 1 billion delivered to RR pa rin po. Ito pa isang litrato. January 11, 2025, cash out, 13 luggages po, mga kababayan. 1 times 20, 12 times 40. Ano to? 1 by 20 at saka 12 by 40. Yung sizes yata ito ng maleta. Total po 5 million delivered to RR pa rin po. Sunod. Ito naman, December 14, 2024. Cash out pa rin, mga kababayan. 5 luggages lang. Ayan. 250 million delivered to RR pa rin po, mga kababayan. Grabe. Kita nyo na? Panibagong ebidensya to, ha? July 16, 2024. Cash out pa rin po. 1 billion delivered to RR pa rin, mga kababayan. Paspasan natin ng kaunti. January 17, 2025, cash out 11 luggages, 5 million delivered to RR. Sunod, August 8, 2024, cash out pa rin po. Naku, may tinakpan, hindi nakita. Basta kaya total niya po, mga kababayan, 500 million delivered to RR. Cash out pa rin. June 3, 2024, cash out to 1 billion for RR pa rin. Galing, no? Talagang dinitalye niya, no? Para kung sakali nga naman magkabukingan na, ito na nangyari na nga, meron siyang maipapakita. March 12, 2024, cash out, 35 luggages, total 1 billion, delivered to RR. Mga kababayan, pinaghandaan ito ni Saldico. Alam niyang mangyayari talaga na pagdating ng araw, siyang itutumba, sa kanya lahat ipapalo ito. Kaya sinigurado niya, pinicturean niya, mga kababayan, para hindi lang siyang managot sa batas at magbayad ng mga pagkakasala nila, kundi lahat silang mga gumawa nito, itong corruption. November 15, 2024, cash out
28 luggages, 1 billion delivered to RR. Ayan. August 16, 2024, 7 by 50, 350, 7 times 50 equals 350. 2 times 25 equals 50. Total 400 million yata ito. Oo, kasi napakarami po eh. Delivered to RR pa rin po. Ayan, September 16, 2024, cash out, 18 luggages delivered to RR, total 500 million. Grabe, pinagluruan talaga nila ang pera. Napakaraming mga Pilipino naghihirap, pero sila naliligo ho sa pera. Kaya wag ho tayo pumayag, mga kababayan, na hindi maisama itong malalaking isda na pinangalanan po ni Saldico. Cash out pa rin po, July 15, 2025. 500 million delivered to RR. Oh. Sunod. Ito, February 1, ha? Walang patawad. Tragis to mga tao na to. 2025, cash out, 15 luggages, 500 million delivered to RR. Grabe, inipon pala nila, no? Mga kababayan, ano? Inipon nila. Oh, July 27, 2024, cash out. Total 1 billion delivered to RR. Ayan. February 10, 2025, cash out 13 luggages. Ang total po, 500 million. Oh, delivered to RR pa rin. Kadami ho nito. May 14, 2024, cash out 1 billion delivered to RR. Cash out May 29, 2025, 10 luggages, 500 million delivered to RR. July 12, 2025, cash out total 500 million delivered to RR. Ayan, patay ka, RR ka. Yari ka talaga. April 16, 2024, cash out 1 billion to RR pa rin po, mga kababayan. Meron pa, napakarami ho nito eh. March 11, 2025, cash out 17 luggages, total po 500 million delivered to RR. June 27, 2024, cash out 1 billion for RR. Grabe, billion-billion. Pinakamababa po, 500 million. Kita nyo na? November 29, 2024, cash out 28 luggages pala, 1 billion delivered to RR. Nako. Ito pa. Pang ilan na ba ito? Hindi ko na mabilang. Nakasadami mga kababayan. Hindi ko na mabilang eh. Cash out, January 8, 2024, 30 luggages. Ito malaki-laki ho. Total 1 billion delivered to RR pa rin po, mga kababayan. Kailangan isa-isahin ho natin ito. Bakit? Mga kababayan, compilation ho natin ito sa mga pasabog po ni Saldico. Kung lumipas man ang panahon, ilang taon na ang nakalipas, maaaring makalimutan to ng ating mga kababayan, maaari nyo pong balikan na balikan dito sa ating channel, na itong mga taong ito, ganito kalupit ang ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. June 14, 2024, cash out 1 billion for RR pa rin po. Kadaming malita. Ito na pala yung pinakahuli. Itong June 14, 2024, mga kababayan. So, ano na ang gagawin ng mga kapulisan at ng mga magagaling na mga abogado sa ating bansa? Huwag po tayong manahimik. Mga sir, kayo po ang mas higit na nakakaalam kung ano po ang dapat ninyong gawin. Maari po ba bilis-bilisan po ninyo? Kinakailangan po meron na pong managot dito na mga malalaking isda. Huwag lamang po yung mga nahuhuli ho ngayon. Mga pipitsugin lang ho yun, mga kababayan eh. Huwag naman sana natin balilawalain ito mga sinabi ni Saldico. Huwag po tayong magbingi-bingihan sa mga sinabi ni Saldico. Maliwanag na po ito, mga kababayan. Kasama dito si Bongbong Marcos. Kasama dito si Martin Romualdez na ngayon, hindi pa po napapasama yung kanilang pangalan sa listahan ng mga nang-umit sa kaban ng bayan. Hindi yung maaari yun. Huwag po natin palalagpasin to. Kung si BP Inday Sara nga, 125 million lang. Pinaratangan nila na nagnakaw, ibinilusan ni BP Inday Sara ang 125 million. Ito,
bilyon-bilyon, pinakamababa 500 million, tapos magbibingi-bingihan tayo, magbubulag-bulagan tayo, wala tayong gagawing hakbang. Kaya nga napakaingay-ingay ng tao Kaliwa kanan meron pong mga rally No? Sana naman, diyan sa mga magrarally na yan, tumbukin po ninyo kung sino talaga ang karapat dapat managot. Ano? Isang tabi natin yung mga malaking isda na ito? Ha? Hahayaan na lang natin? Huwag yung sabihin na bayaran po kayo. Kayo mga magsasagawa ng rally. Kasi ang rally ng mga DDS, talagang accountability at transparency. Mabuti na lamang, mga kababayan. At itong si Saldico, nakatulong ng malaki. Itong mga sinabi ni Saldico, hindi po ito biro. Hindi niya po papangalanan, mga kababayan, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos kung talagang hindi kasali. Hindi ho Maliwanag. Ilang beses pong inulit-ulit ni Saldico, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos na sangkot rito. Di sangkot, imbestigahan. Kapag ka napatunayan totoo, ipakulong po. Nariyan po ang tunay na hustisya na hinahanap ng ating mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ito naman po yung sinabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan, wait lang sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang press con na itanong po sa kanya ng isang mainstream media, may video ho sana, pero panoorin na lang po natin, pero igaganto ko lang para hindi po tayo makopyright. At agad-agad pong sinagot, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos ang lahat ng mga sinabi rito ni Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan po natin yung sinabi niya. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. Ang tagal makapagsalita ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Hirap na hirap siyang sagutin yung simpleng katanungan ng reporter. Napapaghalatang guilty itong mama na ito tuloy. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. How do you respond? Ayun, mga kababayan, ayun ang naging tugon ni Bangag. Paano niya pinisinungalingan? Wala na siyang lusot Hirap na po siya pasinungalingan, mga kababayan Kaya ano na lang sinabi niya? Hindi niya daw po kapatid si yung babaeng nagsasalita. The lady you see talking on TV is not my sister. Bangag, sino pala yun? Naknatutak. Sino pala yun? Sino yun? Si Inday Sara? Baka nagsisiraan ka na ng bait, sir. Putang ina. Ano yun? AI. Mr. President. AI ba yun? Si Amy Marcos, clone? Merong robot na gumawa ng robot, tapos
inanyuan ng Amy Marcos at pinagsalita, kaya mo nasabing hindi si Amy Marcos yon. Huwag mo kaming gagawing tangap. Sarap mong murahin. Puta. Itinatawa na lang namin yung mga kagaguhan mo, sir. Para lang makalusot ka sa mga paratang sa'yo ni Amy Marcos kung ano-ano na sinasabi mo. Nagmumukha kang tangalalo, sir. Nagmumukha ka lalong bangag. Hindi mo mauuto ang mga tao. Hindi mo mababago ang naratibo ni Senator Amy Marcos na ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sir, impeachable offense yan. Maliban pa dyan sa mga paratang sa inyo ni Saldico. Delikado ka, sir. Kaya ako sa'yo, gamitin mo yung salitang delikadesa. Paano mo gagawin? Ito ituturo ko sa'yo. Tanga ka no? Ituturo ko sa'yo para matutunan mo paano gamitin yung salitang delikadesa. Magkusa ka. Paano? Magkusa ka ng bumaba. Kung meron ka pang kahihiyan, delikadesa, huwag mong hintayin na magalit sa'yo ang tao. Lalong-lalo na itong mga nagsasagawa ng rally. At kung ano pa ang masabi nila at ano pa ang mga magawa nila laban sa'yo. Sir, no? Yun lang naman, kasimple Magkusa po kayo. Uulitin ko, lilinawin ko. Hindi ko po kayo inuudyukan na mag-resign ka na, pero alang-alang po sa delikadesa. At yung kapatid mo na rin po ang may sabi Umuwi na daw kayo sa inyo. Alagaan na lang daw po yung inyong ina na may edad na rin at nasa takip silim na rin ang buhay. Alagaan nyo na lang daw, sir. O eto po ang naging sagot naman ni Amy Marcos, mga kababayan. Bongbong, ako to. Kung ano na nakikita mo, ading. Bangag si ading. Minumulto na si ading ng kalokohan niya, Senator Amy Marcos. Minumulto na siya. Kaya kung ano na nakikita niya pala. Ayan. Pero para sa akin, hindi po kung ano-ano nakikita ni Marcos, mga kababayan. Nagpapaliwanag na lang siya. Sinusubukan niya pa rin na pasinungalingan yung mga sinabi ni Amy Marcos kahit na hirap na po itong pasinungalingan. Booking na siya Maliwanag na Confirm na po ng sambayan ng Pilipino na gumagamit siya ng droga. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Yan naman pala, Mr. President. Patunayan mo daw. Patunayan mo daw na mali siya. At gusto rin ni Amy Marcos na mali siya. Bakit? Pagmamahal niya pa rin yan sa'yo. Pero hindi Kaakibat po ng kanyang pagmamahal o pagmamahal ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, sa kanyang kapatid na gumagamit di umano ng droga ay yung pinapauwi na lang siya sa kanila. Para nga naman mailayo ng lalo sa issue. At higit sa lahat, matapos na itong issue ito, yan lang naman po ang susi talaga Umuwi na sila sa kanila. Ibig sabihin, bumaba na sa pwesto. At si Amy na rin may sabi niyan. Ngayon, kung sino man ang taong mga kababayan natin nagsisigaw na Marcos resign, hindi naman siguro sedition yon. Sa palagay ko lang, hindi sedition yon. No, mga kababayan. Kundi, mas mainam pa nga yung ganun Para maiwas na sa kahihiyan at kontrobersiya si Bongbong Marcos, mga kababayan. Di po ba maiwas na? Matigil na rin, matapos na rin itong issue na ito. O patunayan mo daw, Mr. President, na mali yung kapatid mo. Sa paanong paraan? Simple lang, sir. Kung ayaw mong bumaba talaga sa pwesto mo at nanghihinayang ka, kasi minsan lang dumaan sa buhay mo na maging presidente ka, patunayan mo na lang na mali daw si Amy Marcos sa mga sinasabi niya laban sa'yo. Simple lang. Magpa-hair follicle drug test daw po kayo, sir. Hindi niya lang binanggit dito, pero maaaring yun po ang tinutumbok niya rito sa mga sinasabi niyang patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Subukan niyo po, sir. Magpa-hair follicle drug test po kayo, pero dapat live.
merong mga media na naka-live, walang putol. Lalong-lalo na mga vlogger. No? Mga vlogger, kahit wag na magsalita, ipakita lang kung ano ang ganap, kung ano ang ginagawa ninyo habang isinasagawa ang hair follicle pulburon test. Di ba? Ganun na lang. Para mapatunayan mong mali si Amy Marcos. Pero kung lumabas, sir, na magpositibo ho kayo, sana naman gamitin po natin ang salitang delikadesa. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.